Mula sa Bulawagang Pambalitaan, Pimpinan at Sandigan ng Bayan, ito ang Arki Balita. Ito ang inyong kaibigan, John Saling Arenas, at inyong kaagapay, Adam Leon, naglilingkod para sa bayan. Pasaulo, magbabagang balita. Nakapanayam ang isang mahusay na architect sa Pilipinas na kinikilala rin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ginagawa infrastruktura sa probinsya, pinag-uusapan ngayon sa social media. Isang mahusay na estudyante sa larangan ng arkitekto sa Universidad ng Pilipinas. Nakapanayam. Ako nga pala si Adam Leon at maghahatid ng balitang tunay na tunay. Walang kinikilingan, katotohanan lamang. Kami ang boses ng sambayanan. Pasaunang balita. Andiyo tayo sa opisina ni Architect Alcantara Nigel Uno, isa sa pinaka-kinikilalang arkitekto sa iba't ibang bansa. Magandang araw po, Architect Alcantara. Isa po kayo ng arkitekto hindi lang sa Pinas, kundi sa buong mundo. Paano po nagsimula ngayong karera? Magandang araw ito. Simula akong namalo sa disenyo. Dahil ito pong mag-iwan ng mga kompletong mga kasulot sa komunidad. Ano po ang pinakamahalagang aral natutunan ninyo sa inyong mga arkitekto? Pangalan ko ay sustainability. Hindi lang maganda ang disenyo kung hindi mga kasulot sa kalitaan ng komunidad. Ano po ang mga proyekto yung nagawa nyo na pinakamahalagang sa inyo? Mga proyekto na nakatulong sa community development, nakakatulong ng mga malaki na nakakatulong ito sa mga tao. Maraming salamat po, Architect Alcantara. Sana po maraming kapagawang proyekto para sa ating mundo. Maraming salamat din, Peter. At yan po, si Architect Alcantara. Totoo kang siya ay mahusay, kaya lagi siya pinag-uusapan sa social media. Kasabay na usapin na ito, isang proyekto sa infrastruktura ngayon ay pinag-uusapan sa social media. Sa isang probinsya, itinayo ang isang modernong pasilidad na inaasahan pong magpapabago sa buhay ng mga tao. Ang proyektong ito, isang multi-purpose building na hindi lamang isang malaking hakbang sa pag-unlad ng komunidad, kundi isang halimbawa ng makabagong disenyo at inobasyon. Ayon sa mga eksperto, ang proyekto ay magsisilbing center para sa edukasyon, negosyo at libangan. Ang makabagong nitong disenyo ay naglalayong magbigay ng mas maginhawang espasyo para sa mga mamamayan ng probinsya at makatulong sa paglago ng lokal na ekonomiya. Ngunit, hindi rin nawawala ang mga kontrobersya. May ilan pong nagtanong tungkol sa gastos at epekto nito sa kalikasan. Gayunpaman, ang mga taga rito ay umaasa na magiging isang simbolo ang proyekto ng pag-usbong ng kanilang komunidad. Ang proyekto nito ay sinusubaybayan ng mga netizens at ng mga eksperto. Sa magandang halimbawa nito, paano ang mga makabagong infrastruktura ay hindi lamang para sa modernisasyon, kung hindi, pati na rin sa kapakanan ng mga tao. Tinututukan natin ang mga susunod pang updates patungkol dito. Para naman sa susunod na balita, isa nga namang nakaka-proud ang nakamit ng isang estudyante sa University of the Philippines matapos itong matap ang kanyang exam sa larangan ng arkitekto. Magandang araw, Teo. Isa po kayo nag-top na sa University of the Philippines. Paano niyo po kayo nakamit ito? Ngayon kasi, galing po ako sa simpleng pagmamahal ng arkitektura. Pinagtuunan ko po ng pansin ang bawat detalye ng sustainability ng aking proyekto. Ano po ang pinaka-importanteng bagay na natutunan ninyo sa inyong klase? Ang pinaka-importanteng bagay po na natutunan ko sa klase is yung pagiging malikhain at mapanuri po. Dapat po kasi lagi pang may solusyon na magagamit at makikinabang ang komunidad. At sa hinaharap po ba, ano po ang inyong pangarap bilang arkitekto? Gusto ko po makapag-design ng mga gusali na magiging kapakinabangan at sustainable po para sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat, Teo. Isang inspirasyon para sa lahat ng kapatao. Thank you po, sir. At yan po ang ating mga nagbabagong balita sa araw na ito. Maraming salamat sa pagtangkilik sa Arte Balita.
ang inyong pangunahing pinagkukunan ng mga balitang may malasakit at katotohanan. Muli, ako sa Idam Stephen Layron, nagbabalita. Paalam!